Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksa maaring nakakapinsala sa bato, ang kinakain mo araw-araw. Kumusta po kayo? Kumakain ba kayo ng yogurt araw-araw o saging at avocado para sa kalusugan? Kung panoorin ang video na ito hanggang dulo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang bagay na hindi inaasahan ng marami. Ang mga pagkaing akala niyo ay malusog ay maring mas nagbibigay ng pasanin sa inyong mga bato kaysa sa instant noodles. Ako si Dr. Renato Bagani, na 35 taon nang nagtatrabaho upang pangalagaan ang kalusugan ng Pilipino. Sa loob ngang maraming taon sa aking klinika, paulit-ulit kong nakita ang isang bagay. May mga pasyenteng nagsisikap kumain ng malusog, ngunit lumalala ang kanilang kidney function. Noong una, hindi ko rin alam ang dahilan. Ngunit nang mas detalyado kong tanungin ang kanilang diet, nakakita ako ng pagkakapareho. Ito ang 5 pagkain na tatalakayin ko ngayon. Sa Pilipinas, humigit kumulang 1 sa 6 na matatanda ang may chronic kidney disease. At kapag pinag-usapan ang mga nakakatanda, 1 sa 4. Ang nakakatakot dito ay karamihan sa kanila ay hindi alam na mayroon silang kidney disease. Ang mga bato ay tahimik na gumagana, kahit na nawalan na ito nga higit sa kalahatian kanilang kakayahan, nang walang anumang sakit. Ngayon, 2 bagay ang tatalakayin ko. Una, ang mga pagkaing kasalukuyan ninyong kinakain na nagbibigay pasanin sa inyong bato. Pangalawa, ang mga pagkain naman na tunay na nakakatulong sa mga bato. Kung susundin niyo ito hanggang dulo, maari ninyo itong simulan sa hapagkainan ngayong gabi. Isang bagay muna ang nais kong sabihin. Ang impormasyong ibibigay ko ngayon ay pangkalahatang kaalaman sa kalusugan at hindi kapalit ng medikal na payo. Lalo na kung mayroon na kayong kidney disease o umiinom ng gamot, mahalaga na kumonsulta muna sa inyong doktor bago baguhin ang inyong diet. Pakatandaan po ito. Simulan na natin. Bago tayo magsimula, talakayin muna natin sandali kung ano ang ginagawa ng bato sa ating katawan. Hindi ito mahirap, huwag mag-alala. Sinasala ang bato ang hanggang 180 litro ang dugo araw-araw. Isipin niyo ang water filter sa inyong bahay na walang tigil na gumagana. Iyan ang ginagawa ng ating mga bato. Ito ang nagbabalanse ng mga mineral tulad ng sodium, potassium at phosphorus. Naglalabas ng dumi sa pamamagitan ng ihi at nagreregula sa ng presyon ng dugo. Ang problema ay ang diet ng ating mga kababayan. Dahil ang mga pagkain tulad ng adobo, sinigang, bagong, at mga processed food na mataas sa sodium ay araw-araw na nasa hapagkainan, walang pahinga ang mga bato. Kung mayroon pa kayong diabetes o high blood pressure, double o triple na ang pasanin ng inyong mga bato. At ang pinakanakakatakot na punto ay ito, hindi nagsasabi ang mga bato na masakit sila. Maaring wala kayong maramdaman na sintomas kahit na bumaba na sa kalahati ang kanilang kakayahan. Kaya, kapag nalaman ang problema, madalas ay huli na ang lahat. Dahil dito, napakahalaga ngang bawat pagkain kinakain ninyo ngayon. Kung gayon, paano nakakapekto sa mga bato ang nga pagkaing akala natin ay malusog? Pagpunta niyo sa supermarket, makikita niyo ang napakaraming uri na yogurt. Strawberry, peach, blueberry flavors. Maganda ang kulay at mukhang malusog ang packaging. Maraming Pilipino ang nagsisimula ang kanilang araw sa isang tasa ng yogurt tuwing umaga. Maganda raw kasi ito para sa buto at bituka. Ngunit ngayon, kailangan kong maging tapat. Ang mga flavor yogurt ay may sangkap na hindi natin nakikita. Inorganic phosphate. Idinadagdag ito bilang food additive upang patatagin ang kulay at lasa. Ang problema ay, hindi tulad ng phosphate sa natural na pagkain, halos 100% ang absorption rate ng inorganic phosphate sa katawan. Kinilala rin ng American Kidney Foundation ang mga added phosphate sa processed food bilang isang pangunahing banta sa kalusugan ng bato. Kumakain ba kayo ng yogurt araw-araw? Kung tingnan sandali ang likod ng packaging. Kung makikita niyo ang masalitang phosphate, polyphosphate, o pyrophosphate sa listahan ng sangkap, nangangahulugan ito na may idinagdag na phosphate.
huwag masyadong mag-alala. Hindi niyo kailangang ihinto ng tuluyan ang pagkain ng yogurt. Palitan niyo ang flavored yogurt ng unsweetened plain yogurt at kumain ng hindi hihigit sa 1 tasa kada araw. Maliit na pagbabago lamang ito, ngunit malaki ang kaibahan para sa inyong nga bato. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa inumin na iniisip ngang marami na mas mahusay kaysa sa tubig. May tanong ako sa inyo, nararamdaman ba ninyo na matabang ang tubig kaya pinapalitan niyo ito ng fruit juice o instant coffee? O kaya naman, uminom kayo ng energy drink kapag pagod kayo, marami ang gumagawa nito. Sa tingin nila, mas maganda ang uminom ngang kung ano kaysa sa tubig para magkaroon ngang enerhiya at maging malusog. Ngunit may isang bagay na sana ay tandaan ninyo sa bahaging ito. Ang mga fruit juice na nabibili sa tindahan, lalo na ang mga maitim na inumin tulad ng orange juice o grape juice, ay napakataas sa potassium. Ang isang 200 ml pack ng orange juice ay naglalaman ng humigit kumulang 400 mg ko ng potassium, na kalahati ng inirekomendang pang-araw-araw na allowance para sa isang matanda na may kidney disease. Ayon sa pananaliksik ng Kalantar-Zade Research Team na inilathala sa American Journal of Kidney Diseases, kinumpirma na ang added phosphate na nasa processed drinks ay nagpapabilis ng pagbaba ang kidney function sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Ganito rin sa instant coffee. Ang masikat na instant coffee mixes sa Pilipinas ay naglalaman ng creamer at asukal, at ang creamer na ito ay madalas na naglalaman ng phosphate additives. Kung umiinom kayo ngang 2 o 3 tasa araw-araw, tahimik na naumumpok ang dami ngang phosphate na kailangang iproseso ng inyong bato. Siyempre, hindi niyo kailangang mag-alala kung paminsan-minsan lang kayong umiinom. Ngunit kung nakasanayan niyo na itong inumin araw-araw, magandang ideya na bawasan ito ng paunti-unti. Ang pinakamahusay na alternatibo ay tubig. Sapat na ang maligamgam na tubig na may hiwa ang lemon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa pagkaing madalas na kinakain ng marami kapag lumalabas. Sa loob ngang 35 taon ngang pagpapagamot, palagi kong tinatanong ang nga pasyenteng lumala ang kidney function, ano ang madalas mong kinakain ngayon? At 7 sa 10, ang sasagot ng wala naman. Kumakain lang ako ng pansit o simpleng pagkain. Tuwing naririnig ko iyon, bumibigat ang aking puso. Ang pansit ay isang napakapamilyar na pagkain sa atin. Ito ang pagkaing madalas nating kinakain sa mga birthday, matapos bumisita sa ospital o kapag kumakain mag-isa. Ngunit sa likod ng kaginhawaan na iyon ay tahimik na nakatago, ang masangkap na nagpapahirap sa mga bato. Ang isang serving ng pansit ay madalas na may kasamang toyo soy sauce, patis, fish sauce, at iba pang sangkap na mataas ang sodium. Ang sodium content ng isang typical na serving ng pansit ay nasa 800 hanggang 1,200 mg. Ang inire-rekomendang pang-araw-araw na sodium intake ng World Health Organization para sa kalusugan ng bato ay 2,000 mg. At isang serving lang ng pansit ang nakakapuno na ngang higit sa kalahati niyan. Kung idadagdag pa rito ang puting kanin, mabilis na tataas ang blood sugar na nagbibigayng dobleng pasanin sa mga bato. Madalas ba kayong bumili ngang pansit sa mga food stall o restaurant? Hindi niyo kailangang ihinto ng tuluyan. Ngunit kapag kumakain, bawasan ang paggamit ng toyo at patis at uminom ngang maraming tubig. Kung maari, mas maganda na lutuin ito sa bahay na may mas mababang sodium content. Susunod, ang pagkaing pinagsasaluhan ngang buong pamilya tuwing kapistahan. Tuwing Pasko o Bagong Taon, may mga pagkaing pinagsasaluhan ngang buong pamilya, iba't ibang uri ng gulay, at malinamnam na laing. Mukhang malusog ang mga pagkaing ito. Marami ang nag-isip na dahil puno itong gulay, natural na maganda ito sa kalusugan. Naunawaan ko po ang inyong damdamin. Ngunit ngayon, kailangan nating tingnan muli ang pag-isip na iyan. Ang laing ay may kasamang taro leaves, chili, at coconut milk na lahat ay mataas sa potassium. Para sa mga malusog na tao, ang potassium ay isang mahalagang nutrient para sa puso at kalamnan. Ngunit kung mahina ang mamabato, nag-iba ang sitwasyon. Kung hindi maayos na nasasalan ng gabato ang potassium,
tataas ang konsentrasyon ng potassium sa dugo at maaring maging irregular ang tibok ng puso. Sa matinding kaso, maaari itong humantong sa isang sitwasyon na nagbabanta sa buhay. Ang pag-aral Kisler-Kuchuk Research Team na inilathala sa International Journal of Renal Nutrition and Metabolism ay malinaw na binibigyang diin kung gaano kahalaga ang potassium intake management para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Kung idadagdag pa ang toyo soy sauce at iba pang pampalasa, tataas din ang sodium, sabay na tumataas ang potassium at sodium sa isang serving ng laing. Hindi naman ibig sabihin nito na hindi na kayo makakain ng mga pagkain tuwing kapistahan. Tandaan lamang ang isang paraan. Bago lutuin ang magulay, pakuluan muna ito sandali sa tubig. Sa isang hakbang lang na ito, mababawasan ang potassium ng 50 hanggang 70%. Sapat na ang kalahati lang ng karaniwang ginagamit na pampalasa. Ngayon, ang panghuli. Sa 5 pagkaing ito, ang isa na marami ang makakakita na pinakanakakagulat ay ang tungkol sa mga superfood na pinupuri sa bawat health show. Avocado, saging, spinach, ang mga pagkaing ito ay pinupuri sa mga health show, health magazine, at maging sa mga template sa waiting area ng hospital. Dahil sinasabi na maganda ito para sa puso, presyon ng dugo, at anti-aging, maraming Pilipino ang sinasadya na kumain nito. Ngunit na yon, sasabihin ko ang isang bagay na mahirap sabihin sa klinika. Para sa mga pasyenteng mahina ang bato, ang mga pagkaing ito ay maaring maging lason. Ang isang avocado ay naglalaman ng humigit kumulang 700 mg ng potassium. Ang isang saging ay may humigit kumulang 450 mg. At ang 100 gram spinach ay may hanggang 800 mg. Walang problema ang dami na ito para sa mga malusog na tao. Ngunit kung mahina ang kidney function, hindi maayos na nasasala ang potassium na ito. Kapag naipon ang potassium sa dugo, magsisimula itong magdulot ng pamamanhid sa kamay at paa at panghihina. Kung lumala, maaring maging irregular ang tibok ng puso at sa matinding kaso, maaring humantong pa sa biglang paghinto ng puso. Ang pag-aral and Covistic Research Team na inilathala sa International Journal of Nephrology ay nagtukoy rin ng hyperkalemia bilang isa sa mga pangunahing sanhi ng biglaang pagkamatay. Sa mga pasyenteng may end-stage chronic kidney disease, kumakain ba kayo ng isang saging tuwing umaga? May isang bagay akong gustong sabihin, hindi naman masama ang mga pagkain ito. Para sa mga taong may malusok na bato, mahusay pa rin itong pagkain. Ngunit kung mahina ang kidney function o may chronic kidney disease na, mahalaga na kumonsulta muna sa inyong doktor bago kumain ng maito. Huwag magpasya mag-isa at humingi ng tulong sa isang profesional. Sinuri na natin ang 5 pagkain na dapat iwasan. Kung gayon, oras na upang alamin ang mga pagkain na tunay na nakakatulong sa mga bato. Sa aking klinika, palagi kong sinasabi ito, mas mahalaga ang sasabihin kung ano ang dapat kainin upang bumuti ang kalusugan kaysa sa sasabihin kung ano ang hindi dapat kainin. Sa pangalawang bahagi, tatalakayin ko ang 3 pagkain na tunay na nakakatulong sa mga bato. Hindi ito espesyal o mamahaling pagkain. Nasa kusina na natin ang maito. Ang una ay bawang. Gusto kong ilarawan ang bawang bilang tahimik na tagapagtanggol ng bato. Maliit at ordinaryo sa panlabas, ngunit naglalaman ito ng sangkap na tinatawag na allicin. Nakakatulong ang allicin na bawasan ang pamamaga sa ating katawan at natural na nagpapababa ng presyon ng dugo. Kapag stable ang presyong nagudugo, stable din ang daloy nagudugo sa mga bato, at mas madali itong makapagtrabaho. Ang pag-aral ng Reed Research Team na inilathala sa Journal of Nutrition ay nagpakita na ang regular na pagkonsumo ang bawang ay nagpapababa ng systolic blood pressure ng average na 5 mmHg sa mga pasyenteng may high blood pressure. Gaano karami ang inyong nilalagay na bawang sa inyong pagluluto? Ang pinakamahusay na paraan ay kumain ng 1 o 2 raw cloves ng bawang araw-araw. Kung kakainin ito ng hilaw o bahagyang igisa sa olive oil, tataas ang absorption rate
Ngunit may isang babala, iwasan ang atsara, pickled garlic. Ang proseso ang atsara ay nagpapataas ng sodium content na maring magbigay ng pasanin sa mga bato. Isipin niyo na ang isang maliit na clove ngang bawang ay nakpoprotekta sa inyong nga bato araw-araw. Ang pangalawang pagkain na tatalakayin ko ay, isang paborito ng marami, ang maisdang mayaman sa omega, tulad ng galunggong at salmon. Sa aking klinika kapag nagbibigay akong payo sa diet, ang isdang ito ang una kong inirerekomenda. Simple lang ang dahilan, ang omega-3 fatty acids na sagana sa oily fish ay nagpapababangang pamamaga sa ating katawan at nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo na papunta sa mga bato. Kapag nabawasan ang pamamaga, bumabagal ang pagkasira ang kidney cells at mas matagal na makakafunksyon ng malusog ang mga bato. Ang isang 2021 na pag-aral ang Navarrete Muñoz research team na inilatala sa journal na nutrients ay kinumpirma rin na ang omega-3 mula sa oily fish ay naugnay sa pagbaba ang panganib ang paglala ang chronic kidney disease. Ang galunggong ay pamilyar na isda sa atin, hindi ba? Madali itong bilhin sa palengke at hindi mahal. Isang bagay lang ang tandaan kapag kumakain. Pinakamahusay na lutuin ito sa pamamagitan ng pag-steam o pag-ihaw. Kung ipiprito o lalagyan ng maraming sarsa, tataas ang sodium at taba na maaring magbigay ng pasanin sa mga bato. Sapat na ang isang pirasong simplang inihaw na galunggong ng walang asin, 2 o 3 beses sa isang linggo. Ito ang pinakasimpleng ngunit tunay na nakakatulong na gawi sa pagkain para sa mga bato. Ang pangatlong pagkain ay nagbibigay ng pakiramdam ng kalusugan sa kulay pa lang nito. Ito ay ang pulang bell pepper at kamatis. Marami ang nag-isip na lahat ng gulay ay maganda sa kalusugan. Ngunit sa perspektibo ng kalusugan ng bato, malaki ang pagkakaiba ng potassium content ng bawat gulay. Ang spinach o mushroom na nabanggit ko kanina ay mataas sa potassium. Unit ang pulang bell pepper at kamatis ay medyo mababa sa potassium unit mayaman sa nutrients. Mayaman ito sa vitamin C at isang malakas na antioxidant na tinatawag na lycopene na nagpoprotekta sa kidney cells mula sa pinsala. Sa 2021 na pag-aaral ang Nochi Research Team na inilatala sa Journal na Nutrients, kinumpirma na ang sabay na pagkonsumo ang polyphenol-rich diet at extra virgin olive oil ay nagpapabuti ng glomerular filtration rate, isang indicator ng kidney function, at nagpapababaan ng proteinuria sa mga pasyenteng may stage 3 at 4 chronic kidney disease. Mahalaga rin ang paraan ng pagkain. Kung kakainin ito ng hilaw o bahagyang igisa sa olive oil, mas tataas ang absorption rate ng lycopene. Kung lalagyan pa ang isang clove ng bawang, mas magiging mahusay ang kombinasyon para sa mga bato. Subukan niyo po bang igisa sandali ang bell pepper sa olive oil para sa hapunan ngayong gabi? Madali itong lutuin at malambot ang lasa, kaya siguradong magugustuhan ito ang mga nakakatanda. Tinalakay na natin ang 3 magandang pagkain. Ngunit kahit gaano pa kaganda ang mga pagkain na kinakain niyo, hindi niyo dapat palampasin ang mga senyales na ipinapadala ng inyong katawan. Ngayon, tatalakayin ko ang 5 tahimik na babalangang bato. Suriin ninyo po kung mayroon kayong alinman sa mga ito, tahimik ang mga bato. Walang tigil itong nagtatrabaho upang salain ang 180 litro ng dugo araw-araw, ngunit hindi ito nagrereklamo na pagod sila. Ngunit ang ating katawan ay malinaw na nagbibigay ng mga senyales. Ang problema ay, marami ang nakakalimutan ang mga senyales na iyon. Iniisip nila na dahil sa edad lang iyon, o kaya ay mawawala rin kapag nagpahinga. Ang 5 senyales na tatalakayin ko ngayon, tingnan ninyo po isa-isa kung mayroon kayong alinman sa mga ito. Kung may isa man lang sa mga ito, ang video na ito ay maaring maging napakahalagang pagbabago sa inyong kalusugan. Huwag itong balewalain at manatili hanggang dulo. Ang una ay nocturia. Madalas ba kayong pumunta sa banyo ng higit sa 2 beses sa gabi? Marami ang nag-iisip na normal lang sa matatanda ang madalas na pagpunta sa banyo sa gabi. Ngunit kung bumabangon kayo upang umihi ng higit sa 2 beses sa gabi, hindi niyo lang dapat itong isipin na dahil sa edad.
Ang malusok na bato ay nakukonsentra ng ihi sa gabi upang mabawasan ang dalas ng pagpunta sa banyo. Kung mahina ang kidney function, bumababa ang kakayahang ito ng pagkonsentra at mas madalas na gumagawa ng malabnaw na ihi sa buong gabi na nakakasira sa pagtulog at nagdudulot din ng pagkapagod sa araw. Kung dumadalas ang pagpunta niyo sa banyo sa gabi, inirekomenda ko na magpasuri kayo para sa kidney function. Ang simpleng pagtanda at problema sa bato ay kailangang pahiwalayin at sa pamamagitan lamang ng pagsusuri ito malalaman ng tumpak. Kung paulit-ulit kayong nagigising sa pagtulog, isipin niyo na ito ay isang senyales mula sa inyong katawan. Ang pangalawa ay ang bula sa ihi. Kapag umihi kayo, may bula ba na lumalabas at nananatili ng matagal? Normal lang na magkaroon ng kaunting bula sa ihi. Ngunit kung maraming bula ang lumalabas at hindi ito nawawala pagkatapos ng 5 minuto, kailangan kayong mag-ingat. Ito ay maaring senyales na may protina na lumalabas sa ihi. Ang malusok na bato ay nagpapanatili ang protina sa dugo, ngunit kung nasira ang bato, nagsisimulang lumabas ang protina sa ihi. Ito ay tinatawag na proteinuria at isa ito sa mga pinakaunang senyales ng chronic kidney disease. Dahil nangangahulugan ito na nasira na ang bato kahit na walang sakit, hindi niyo ito dapat balewalain. Ugalin na suriin ang inyong ihi tuwing pupunta kayo sa banyo. Ang isang maliit na obserbasyon ay ang unang hakbang upang maprotektahan ang mga bato. Kung ang bula ay nagpapatuloy ng ilang araw, huwag mag-atubiling pumunta sa doktor. Ang pangatlo ay pamamaga. Pagkagising niyo sa umaga, namamaga ba ang paligid ne inyong mata o kapag gabi, namamaga ba ang inyong miyaga bukong-bukong? Kung hindi maayos na nasasalang nga bato ang sodium, nagsisimulang maipon ang tubig sa katawan. Ito ay unang lumalabas sa mga bahagi ng katawan kung saan maluwag ang balat, tulad ng paligid ng mata o mga bukong-bukong. Marami ang nag-isip na dahil sa matagal na pagtayo o sa pagkain ng maalat kaya ito nangyayari. Siyempre, maari rin iyon, ngunit kung paulit-ulit ang pamamaga, lalo na sa umaga, kailangan ninyong isipin ang posibilidad na ito ay isang senyales mula sa mga bato. Kailangan niyo ring mag-ingat kung ang pamamaga ay nag-iwan ng marka kapag pinindot niyo ang inyong bukong-bukong. Ang pamamaga ay maaari ring maging problema sa puso o atay, kaya mahalaga na kumonsulta sa isang espesyalista. Ang pangapat ay chronic fatigue at anemia. Nakpahinga ba kayo, naksapat nunit laking pakot, o maputla ang inyong mukha at madaling hinhalin? Naglalabas ang mga bato ng hormone na tinatawag na erythropoietin, na nagbibigay senyales sa bone marrow na gumawa ng red blood cells. Kung mahina ang kidney function, bumababa ang paglabas ng hormone na ito at nagkakaroon ng kakulangan sa red blood cells na nagreresulta sa chronic anemia. Kung pagod kayo kahit anong pahinga at nahingal kahit kaunting galaw lang, hindi lang ito maaring simpleng pagtanda. Marami ang nag-isip na dahil sa edad lang ito, ngunit pakatandaan na ang pagkapagod na ito ay maaring senyales mula sa mga bato. Kung magpapatingin kayo para sa anemia at kidney function, malalaman ninyo ng tumpak ang sanhi. Huwag subukang harapin ng mag-isa ang senyales na ito na ipinapadala ng inyong katawan. Ang panglima ay uncontrolled blood pressure at general itching. Uminom ba kayo ng gamot sa presyon ng dugo ngunit hindi ito bumababa? O nangangati ba ang inyong buong katawan ng walang dahilan? Kung nangyayari ang dalawang ito ng sabay, maaring senyales ito na labis na pagod ang mga bato. Kung hindi maayos na nasasala ng mga bato ang dumi, naipon ang mag-toxin na tinatawag na uremic toxin sa dugo. Ang mga uremic toxins na ito ay nagpapagalit sa nerve endings sa balat na nakdudulot ng general itching at sabay na nawawalan din kakayahang kontrolin ang presyon ng dugo na nagiging sanhi na hindi bumababa ang presyon ng dugo kahit na umiinom ng gamot. Kung nasa yugto na kayo na ito, kailangan ninyong pumunta agad sa ospital. Ang panglimang senyales ay nangangahulugan ngang mas malalang kondisyon kaysa sa naunang apat, kaya huwag kailanman magpasya ng mag-isa. Sabihin niyo agad sa inyong pamilya at pumunta sa ospital ng magkasama
May dalawa o higit pa ba sa 5 nabanggit na senyales ang mayroon kayo? Kung mayroon, napakaswerte niyo na napanood niyo ang video na ito ngayon. Huwag kayong mahiya o matakot. Magpatingin sa pinakamalapit na ospital para sa creatinine level at glomerular filtration rate. Sa pamamagitan lamang ng 2 pagsusuri na ito, malalaman ninyo ng tumpak ang estado ng inyong bato. Kung mas maaga itong matuklasan, mas mataas ang posibilidad na mapangalagaan ang mga bato. Tulad ng nakita natin ngayon, ang isang maliit na pag-alala ay magpoprotekta sa mahalagang bato. Kung gayon, alamin naman natin ngayon ang mga gawi na makakapagprotekta sa bato na maaari ninyong simulan ngayon mismo. Naalala ko ang isang 70 anyos na pasyente na pumunta sa aking klinika. Noong una, ang kanyang creatinine level ay 1.8. Medyo mahina na ang kanyang kidney function. Ngunit hindi siya umiinom ang anumang espesyal na gamot. Tahimik at patuloy lamang niyang sinunod ang ilang gawi sa pagkain na sinabi ko. Pagkatapos 6 na buwan, nang muling magpatingin, bumaba ang creatinine niya sa 1.4. Naalala ko pa ang sinabi niya sa klinika nung araw na iyon. Doktor, bakit hindi ko ito nalaman noon pa? Ganon din sa mga gawi na tatalakayin ko ngayon. Hindi ito espesyal. Ngunit kung patuloy niyo itong gagawin, tiyak na magbabago ang inyong mabato. Ang una ay ang tamang pag-inom ng tubig. Mahalaga ang tubig para sa kalusugan ng bato. Ngunit hindi lang basta maraming inumin ang maganda. Kung masyadong maraming tubig ang inumin habang mahina ang kidney function, mas magbibigay ito ng pasanin sa mga bato. Batay sa 1 baso kada araw, huwag inumin ng sabay-sabay, kundi paunti-unti at dahan-dahan. Kung maputlang dilaw ang kulay ng ihi, sapat lang ang hydration. Ang pangalawa ay ang unti-anting pagbawas ng sodium. Kung bigla kayong magbabawas ng asin, mahihirapan kayong kumain at hindi ito magtatagal. Sa halip gawin ito, kumain ng mas maraming laman ng sabaw at kalahati lang ang sabaw. Bawasan ang adobo o sinigang sa 1 o 2 piraso kada kainan. Sa halip na toyo o patis, gumamit ng bawang at olive oil para sa lasa upang mabawasan ang sodium at madagdagan ang masangkap na maganda sa bato. Ang pangatlo ay ang paggamit ng extra virgin olive oil. Ang 1 o 2 kutsara ng extra virgin olive oil araw-araw ay tunay na nakakatulong sa mga bato. Sa 2021 na pag-aral ng Nochi Research Team na inilathala sa journal na Nutrients, kinumpirma na ang regular na pagkonsumo ng polyphenol-rich olive oil ay nagpapabuti ng kidney function indicator sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Maaari ninyo itong iwisik sa salad o gamitin kapag iginisa ang bell pepper o iba pang gulay. Hindi ito mahirap. Ang pang-apat ay ang pag-iingat sa pain relievers. Maraming nakakatanda ang madaling bumibili ng anti-inflammatory pain relievers sa botika kapag masakit ang tuhod o likod. Ang mga gamot na ito ay naglalaman ng masangkap tulad ng ibuprofen at diclofenac. Ang mga gamot na ito ay nakakabawas ng daloy ng dugo sa mga bato na maaring magdulot ng acute kidney injury kahit sa maikling panahon. Kung masakit, kumonsulta sa doktor at humingi ng gamot na ligtas sa bato. Huwag kailanman magpasya ng mag-isa. Ngayon, sasabihin ko ang isang kombinasyon na maaari ninyong ilagay sa hapunan ngayong gabi. 1 pirasong simpleng inihaw na galunggong ng walang asin, bahagyang iginisang bell pepper sa olive oil, 1 o 2 raw cloves ng bawang, at 1 baso ng mainit na tubig. Ito lang ay isang tunay na mahusay na pagkain para sa mga bato. Hindi gusto ngang mga bato ang magarbong pagkain. Sapat na ang tahimik at patuloy na pag-aalaga. Ngayon, oras na para sa huling bahagi ng ating pag-uusap. Maraming salamat sa inyong paglalaan ng mahabang oras kasama ako. Rerepasuhin natin ng dahan-dahan ang mga tinalakay natin ngayon. 5 pagkain na dapat iwasan: flavored yogurt, processed drinks at instant coffee, pansit, mga pagkain tuwing kapistahan tulad ng gulay at leng, at mga superfood na mataas sa potassium tulad ng avocado at saging. Sa kabilang banda, ang mga pagkaing tunay na nakakatulong sa mga bato ay raw garlic, oily fish,
at bell pepper at kamatis. Kayo po, ang mismong panonood ng video na ito hanggang dulo, ay isang bagay lang ang tandaan, hindi bumubuti ng sabay-sabay ang mabato, ngunit kung unti-unti ninyo itong babaguhin araw-araw, tiyak na magbabago ito. Nakita ko iyon mismo sa loob ng 35 taon sa aking klinika. Ang impormasyong ibinigay ngayon ay pangkalahatang kaalaman sa kalusugan at hindi kapalit ng medical na payo, lalo na kung may kidney disease na kayo o uminom gamot. Mahalaga na kumonsulta muna sa inyong doktor bago baguhin ang inyong diet. Pakatandaan po ito. Kung nakatulong ang video na ito, paki-like at mag-subscribe. At sa comments, sabihin niyo po, kinakain ko ang number X na pagkain o may number X na sintomas ako. Babasahin ko mismo ang bawat isa at sasagutin ko. Huwag kayong mag-alala ng mag-isa at sabihin niyo sa akin. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang tamang paraan ng pagpiling olive oil at isang linggong diet plan na maganda para sa mga bato. Bumalik po kayo ulit.